Hindi po ako makalipat ng ibang topic sapagkat gusto ko pong malinawan nating lahat ang tinatawag na sopismo. Sapagkat yung pong sopismo ay umiral nung sinaunang panahon ng Gresya na nagaganap sa kanilang lipunan na doon nila ipinakikita ang kanilang angking kakayanan ng pag-aargumento, pananalita o anumang bagay ng pangangatwiran. Subalit, lubha pong talagang nakababahala na kung kailan dumating ang panahon ng Kristyanismo, ay nakikita nating ito ay ginaganap at ginagawa ng maraming mga relihiyon. Kaya po ang akin pong paksaing nais na may paglingkod sa inyo ay ang sopismo sa relihiyon. Ano po ba ang salitang sopismo? A piece of plausible. Hindi ko po muna itutuloy. Yung po kasing salitang plausible ay tumutukoy sa isang statement, argument na apparently true or reasonable, genuine, trustworthy in appearance, but probably not to be trusted. Yan po pinaghanguan din yung katwiran na yan na binanggit din sa Biblia na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan ng kabanalang ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Binibigyang babala tayo, maski ng Biblia at maski ng unang panahon ay ipinaliliwanag na itong sopismo ay hindi dapat nagawin o tanggapin ng tao pagka ito ay ginagawa sa kanila. Kaya nga po, yan pong plausible argumento wika na nakaaakit ng mga tao at napaniniwala sa isang bagay na hindi dapat natanggapin na tila baga totoo sa kanyang pananaw. Subalit sa kabila noon, ito po ay hindi dapat pagtiwalaan. Winning assent. Ito po ay nakahihikayat ng mga taong nakikinig. Ano po ba yung assent? Sa pagpapaliwanag po ng diksyonaryo, ito po ay pagtanggap sa isang doktrina, sa isang statement, sa isang logical proposition na bilang totoo. To give, express, on unexpressed mental acceptance to the truth or rightness of a doctrine, conclusion, to say, yes, yes, yes. Sa Biblia po, meron ding quotation na ibinigay ang mga apostol na hindi lamang ganon ang kanilang ginagawa, kundi pinapayagan din naman ang gumagawa ng mga yaon. Nagtatanggapan sila sa isa't isa na hindi po iyan pinauubra, maski po noong panahong sinauna at sinang-ayunan din naman ng Biblia sa pagtuturo ng mga apostol na ito ay hindi dapat na makapaghari sa lipunan ng mga tao. Kaya yan po ang ibubunga ng sopismo, a false reasoning intended either to deceive, magligaw, or to display intellectual virtuosity. Marami pong relihiyon ganyan ang kanilang ginagawa. Ipakita yung natatanging niyang kakayanan at kaalaman sa tinatawag na pagbabasa ng Biblia. Kaya nga po, mapapakinggan natin sa maraming mga nagdadala ng relihiyon. Ay, tanong mo kay Soriano, sasagot ang Biblia. Totoo po, kayang-kaya ni Soriano yun Tignan po ninyo, kahit ano itanong ninyo, nasasagot niya sa pamamagitan ng Biblia. Kaya niyang hanapin
kaya nang ipakita sa inyo kung saang talata ng Biblia naroon ang hinahanap ninyo at inyong inaasam na makakita ng tinatawag na kasagutan. Bakit po? Sanay siya dyan eh. Halos kilala niya ang Biblia, kabisado niya ang Biblia. Kaya po nga, minsan nadinig ko, sinabi niya patayin niyo ika ang Biblia at babasahin ko ang ilaw. Baliktad ba yung hindi pala ganun. Patayin niyo ika ang ilaw at babasahin ko ang Biblia. Yon ang ibig sabihin ng intellectual virtuosity. Yung kanyang kasanayan, yung kanyang kahusayan sa pagpapaaninaw at pagbabasa ng tinatawag na Biblia. Pero ang tawag po doon ay sophismo. Iyan po ay pagliligaw. Iyan po ay isang paraan upang kayo'y hikayatin sa kanyang angking kaalaman at kahusayan at kaunawaan kuno. Pero hindi po iyan ang tunay na hinahangad ng Biblia na masumpungan natin sa nagdadala ng tinatawag na pagbabasa ng kasulatan, kundi yung tunay na bungang ikapagiging marapat natin sa harap ng Panginoon Diyos. Pag gumamit ka nito, ang tawag sa iyo ay sophist, a paid, itinerant, professional teacher of logic, philosophy and rhetoric in ancient Greece. Doon po nagpasimula yan eh. The sophists were the first to systematize the laws of thought and were the forerunners of the Socratic, dialectic, and Aristotelian logic. Later, sophists emphasized material success and the ability to argue any case, irrespective of its truth. Tingnan niyo po kung gaano kalalim yung tinatawag na sophistry. Sa Biblia man po, kino-quote din yan ng mga katwirang ipinahayag ng mga apostol. Na ano po ang sabi doon? Nagkakaroon ng mga taltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip na inaakala na ang paraan ng kabanalan ay tinatawag na para sa kanilang kapakinabangan. Hindi na inalintana dito kung totoo ba yan, makatwiran ba yan, sa Diyos yan. Hindi na po eh. Basta kaya mong ipakipaglaban ng usapin mo, okay lang. Ang totoo kay Soriano kahit saan siya lumagay kaya niyang ipaliwanag at kaya niyang ipanalo sa paraan ng balindangan ng pananalita dahil sa kanyang kahusayan. Pero hindi po yun ang kailangan natin mga tao. Huwag po tayong padala sa ganon, sapagkat ang ating hinahangad sa paraan ng ating paglilingkod ay iyong tayo makatiyak ng ikapagiging dapat sa Diyos. Iyan po ang mga sophists, to make the worse cause appear the better. Kaya huwag po nating payagang mangyari sa atin o sa alinmang lipunan na ating kinabibilangan. Lalo na nga kung tayo nakararating na sa isang panukala na hindi pinapayagan ng anumang argumento o pagtutol na ang bunga ay masunod lang ang pansariling layon. Na bahala na kung makararating o hindi. Ang tawag doon ay by chance. Yan ho. Na pagka ang ganitong pamamahala ay nasumpungan natin, ang tawag po ng diksyonaryo doon, despotic. Ano po ba yung despot? An absolute ruler, a tyrant, an oppressive, cruel ruler or master. Tignan po niyo yan.
Hindi natin nalalaman na nahahanay tayo sa ganitong kalagayan na inakala natin tayo sa Diyos, pero tayo pala isang oppressive, cruel ruler. Ano po ibig sabihin ng salitang cruel? Inflicting pain from the sufferings of others. Ayan. Ruled by whim, a tyrant. Ano po ba yung whim? Yan po ay isang freakish ideas and their associated emotion as a motive of action. Napagkaisahan lang nila yung kanilang sariling inklinasyon, yung hangarin nilang pangsarili, na ang tawag naman doon sa inklinasyon na yun, yung bang medyo talagang malapit na sa imposible, pero gusto mong marating dahil sa iyong personal na kagustuhan. Huwag mo na nating papayagan ang ganito, sapagkat kung tayo mangungonsinti ng ganitong gawain, hahanapan din tayo ng Diyos sa ating mga pakikisalamuha at kung ano ang bagay na ating pong sinasang-ayunan. Ang nais natin ay isang budhing malinis na naglilingkod sa Diyos. Tulungan natin sila. Huwag natin silang konsintihin. Hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos ay mayaman sa kanyang pagkaawa. Purihin ang Diyos. Magandang araw po.